Hello guys, so kamusta kayo dyan? So matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog. Ngayon, meron akong ilalabas ngayon sa araw na ito. So Honda refiling. Okay, so gamit ang ating bagong tools, MST 100 Pro. Okay, so makikita nyo rin kung ano yung laman ng bago natin dating na MST 100 Pro. At ang motor ay yun, sa labas, click. Yan, papakita natin kung paano siya i-refile. Ayan. Siyempre sabay na rin natin yung diagnose gamit itong ating MST 100 Pro. Okay, so antabayanan guys. Okay, so ito na yung ating tools. So i-unbox natin uli. So may una pa akong nilabas na vlog sa pag-unbox ng MST 100 Pro. So ngayon uulitin natin kasi mayroong bago sa MST 100 Pro. Okay guys, so bubuksan natin. Ayan. So yan siya guys, so naka hard box siya. Ayan, yan kagandahan ng tools na to. Naka hard case. Ayan. Hindi hard box, hard case. Ayan. Yan yung ating tools na bago. Okay, so bukod dito guys, dumating na rin yung ating mga bagong tools. Yung mga, siyempre, yung Dr. Api. Ayan guys, so dumating na rin yung ating Dr. Api. Marami tayong stock ngayon guys. So sa mga gustong magmaster ng FI, siyempre dito kami nagsimula. So dito tayo, kasi pag Dr. Api ang gamit mo, talagang gumagana yung utak mo dito. Kumbaga, kasi pag sa MST, siyempre mas marami siyang function na i-click mo lang para ma-reset, makalibrate. Dito laging manual. Okay guys, so sa mga gustong order, available na rin yan. Pero balik tayo dito sa ating MST 100 Pro. So unbox na natin. Okay, yan. So buksan natin kung anong laman. Taran! Yan. So ayan guys, oh. Yan yung laman ng ating MST 100 Pro. So meron siyang manual. Ayan yung mga manual. Yan. So how to, sensya na kayo guys, medyo maingay paligid natin kasi yan. Yan, nandiyan yung mga manual. Ayan. Yan yung how to test injector. Yan, may test function siya. Nakalagay naman dyan. How to test ignition coil. Ayan. Okay, so nandito rin yung website kung paano tayo mag-update. Yan, nakalagay dyan. So maglalabas din ako ng video how to update yung ating tools kapag may bagong update. Pero sa ngayon, itong tools natin ay updated na. So nasa version na tayo ng 9.10. Okay, so ang old version ay 7.0. Okay, so yun. Ngayon, ito yung unit natin guys, oh. Ayan, oh. Yan. So di ba? Malaki, parang brake game. Ayun. So klaro naman yung mga button, madali lang din makita. Ayan, madali na sundan. Okay, so meron tong serial number. Ang serial number ginagamit sa pag siyempre update guys. Nakalagay dyan, yan yung serial number. Ito example ko lang to, pero hindi yan guys yung pinaka serial number. Baka kasi nangyari kasi sa amin, baka mapagkamala na hindi legit. So pag tinype mo yan, hindi talaga magiging legit kasi may kulang yan guys. May ang kompletong version yan makikita doon sa loob pag nagka-power. Okay, so ito meron din tong memory card dito sa taas. Ayan, may USB. Ayan, para sa update. May memory card. Ito memory card guys, bawal yung galawin yan, huwag yung ginagalaw yan. hanggat din namin binibigyan kayo ng idea. So kasi baka makurap yung tools nyo, mahirapan na kayo magbalik. Ayan.
So ito yung pinaka-unit. Then may mga kasama siyang adapter. Ayun, meron na siyang itong adapter na to, pang Y-Connect. Ayun, pang PCX 160, pang Barako FI 175. Ayan, meron na siya. At yung pang Suzuki New, dito nyo lang, yung Borgman, dito nyo i-connect. And meron siyang, ayun guys, nakalagay naman yung pangalan, pang Ion, Benelli, yung big bike. Ayun yung kanyang K-line. Ayun oh. Then meron siyang pang Honda na old. So ito yung gagamitin natin ngayon doon sa motor na yon. Okay. Tapos meron na siyang pang mga car. Ayun oh. Tapos pang mga big bike. OBD2 nakalagay dyan. Ayun. So pang car yan. Pero paano ko nalaman na pang car? Kasi makikita nyo dito sa manual. Yan. May code siya sa likod. Ayan. 6003. So makikita natin dito sa guide niya. Nakalagay dyan ay 6003. Hanapin natin. Ayun. So nakalagay dyan ay OBD2. Ayan, pang universal siya. So ginagamit natin siya sa pang sasakyan saka sa pang big bike. So nandito yung mga code ng socket in case na hindi nyo alam kung para saan ba to. Nandiyan yung code. May code yan yung bawat K-line. So sa una siyempre hindi natin kabisado. So ano tayo? Kung mas per code muna tayo. Pero pag kabisado mo na, pag isang tingin mo pa lang, alam mo na kung para saan ang motor. Okay? So doon tayo sa next na bago. Ayan guys. Meron siyang motobox. So ito, para ito sa pag-remap. Okay? So itong tools na to ay pwede mag-remap ng mga Honda Keihin issue. Guys, Honda muna. Pero sa ngayon, hindi natin muna ina-allowed na mag-remap kayo guys kasi yung file nito kulang. So pinapa-update pa natin sa factory. Pinapaayos mo natin yung file kasi once na ni-remap nyo na hindi pa namin kayo inabisyon na gamitin or wala pang signal yung factory na gamitin, possible pwedeng ma-corrupt yung ECU nyo. Okay? So hintayin nyo muna yung update namin guys. Papakita namin video paano mag-remap. Hintayin nyo yan. Then ayun, so may cable na rin siya pang Kimco, pang SYM, at ito isa pang Vespa. Ayan, okay. So meron din siyang ayun pang Yamaha. So yung pang Yamaha niya guys, ayun oh, nasa isang K-line na. Ayan, so nandito na rin yung pang ABS, ayan yung 4-pin, pang ECU yung mga NMAX, Aerox, Sniper nandito na rin. Aerox S meron na rin siya, pang T-Max, X-Max, dito na isang K-line na siya. Pang MXI meron na rin siya, ayan yung K-line type, ayan yung terminal type, okay? And meron siyang main cable, ayun. So may code na rin siya, nakalagay na code in case na makalimutan mo siya, nakalagay din doon sa ayun sa mismong adapter niya. So ito yung pinaka main cable. Kasi kaya may main cable, pag saksak mo ng main cable dito sa unit, then lahat ng nakikita mong K-line diyan, idudugtong mo dito. Ayan. So ilipat-lipat mo lang yung mga socket, depende kung anong motor ang gagamitin mo. Sa ngayon kasi ang ipapakita ko sa inyo ay Honda. So, mayroon siyang refiling or tinatawag na ECM configuration or ECM reset. Okay, then kasama din itong gagamitin natin itong isang yan, nakalagay dyan no, battery clip. Yan, may positive, negative. Okay, so ito yung gagamitin natin ngayong K-line, ito, tsaka main cable, tsaka yung Honda na old. Okay, sa new na Honda, like sa PCX 160, pwede nyo rin siyang gawin i-refile. So, pwede nyo rin siyang ECM configuration or ECM reset. Ito yung sa nyo. So, ano ba yung gamit ng refile? Kasi sabi ng iba, ba't wala namang refile sa factory na sinasabi? Bakit may sinasabi kaming refile? Ano ba yung refile? Yan guys. So, sa karamihan, sa hindi nakakaalam, okay, so, ang refile, yun yung pang ayos ng ECM. Yun nga tinatawag na ECM reset or ECM configuration. Kumbaga, nire-refile mo yung mga file doon ng data na kumbaga parang cellphone, kumbaga nagpatong-patong na or parang binavirus, parang ganon. So i-refile natin, ibabalik natin sa dating pagka-file yung mga file niya. Yun ang tinatawag na refile. Pero wala tayong pinapasok ng bagong map, file lang siya. Okay, i-refile lang natin siya. So ang epekto nun, mas responsive yung motor at yung iba, yung mga Honda, yung mga nag-troubleshoot na palyado, nawawala yung palya kapag ginagawa yun guys. So yun yung makikita nyo ngayon sa
sa araw na to guys, sa vlog na to. Okay, so start na natin na gamitin itong motor doon sa ating Honda. Okay, so doon tayo sa next step. So pupunta na tayo doon sa ating motor. Yun. So kinalas na natin yung pinaka K-line. Ito na yung K-line niya, buksan natin yung ilaw. Ayun. So yung K-line ng Honda, makikita nyo karamihan sa gilid ng battery. Bukod lang sa mga big bike, kasi sa big bike nasa likod, kung saan nakapunta yun, minsan sa ilalim ng tangke, minsan sa ilalim ng upuan, minsan sa taillight, sa sakit. Yun. So yung mga scooter na kagaya nitong click na to or Beat, same sila ng lagayan. Ayan yung K-line na pula. So siyempre nakalagay nito. Pagbaguhan nito guys, may nakita nito baguhan na. Ginagawa niya, sinisikwat niya to para matanggal itong pula. Pero guys, ang pagtanggal nito ganito lang. Hahanapin niyo lang yung pinaka malabo eh. Yan, hanapin niyo yung pinaka clip. Ayun o, yun ang clip, nakikita niyo yan. So susungkitin niyo lang yan ng kuko. Kailangan yung kuko niyo medyo mahaba. So sa mga bagong putol na kuko, mahirapan kayo. So angatin niyo lang itong yan o, yung nakikita niyo na yan. Ayan, yun mismo. Angatin niyo lang yan, tapos hatakin niyo lang. Ganun lang ang pagtanggal niyan guys, di ba? Yan lang, angatin niyo lang ito. Okay, so ngayon ilalagay natin siya sa, ito na yung tools natin. Ayan. Ito natin ilaw. Ayan, ito na yung tools natin. Tapos sinaksak ko na dito sa likod yung main cable, tapos nilak ko. Tapos syempre ayan, yung cable, buksan natin ilaw. Ayan, mahaba siya. Idudugtong natin yung pinaka Honda na nakalagay dyan ay 4P. Ayan, idudugtong natin dito sa pinaka main K-line. Ayun siya. Ayan, sasaksak lang natin. Uy. Oh, hindi ko nga mag-shoot. Kabila. Ayun, so napasok na din. Ilalak natin tong dalawang screw. Ayan. So meron na tayong pang Honda. Ayun. Okay. Okay, so tuloy na tayo. So syempre, bago natin i-refile yung isang Honda, kailangan sure natin na wala siyang error or wala siyang, kumbaga, wala kang nakikitang problema sa sensor. Okay, so yun yung isang paraan ng pagre-refile. So sasaksak natin tong K-line dito. Ayan, pwede tayong magsaksak dyan ng K-line. Sure nyo lang na hindi naka-racing ECU, dapat stock ECU. Then yung battery good, malakas. So mamaya papakita ko sa inyo paano malaman yung battery pagka pwede natin ituloy kung good. So pwede tayong mag-diagnose na nakapatay yung power, yung motor, engine, ignition, or nakasusi, or umandar. Okay. So ngayon nakapatay sa, patay din tong kanyang pinaka monitor. So nakabase yung power nito dito sa ignition key. So ayun. Tapos susi lang natin. Pag nag-power ito, yan, wala naman siyang check engine. So yung magpa-power na rin yung ating tools. Okay, so yun. So patayin natin yung ilaw para mas nakapokus. Ayun guys, so bago tayo magtuloy dun sa diagnose or refile, sure natin yung battery ay good. Yan, meron siyang battery. Punta tayo sa battery na yan, tapos tingnan natin yung voltage ng battery. Ayun guys, 2.4. So pasok siya sa reading. Pag mga 11.5, wag natin ituloy, kailangan malakas yung battery. Okay, so papasok na tayo dun ngayon sa diagnosis. Ayun guys, so may rima po. So pasok tayo sa diagnosis. Then siyempre, ayan yung mga motor na pagpipilian. Ayan. So sa mga ibang pagkakataon, discuss natin yan. So dito muna tayo sa Honda. Okay. So pasok tayo dun sa Honda. Ito lang, okay lang. Click lang natin yung okay. Yan. So pasok tayo sa Honda. Okay. So pagpasok natin sa Honda, nandiyan yung mga modelo ng motor. Ayan. Vietnam brand, Thailand. Yan yung mga pagpipilian. So papasok lang tayo sa all models kapag ang motor ay 2019 papunta sa luma na mga Honda. Pero pag mga Honda na bago na darating 2020 or 2021 or yung parating, auto-scan natin i-connect. Okay. So papasok tayo ngayon sa all models kasi itong year model na to ay 2019 tong click na to. So pasok tayo sa all models. Tapos punta tayo sa C kasi click ito. Pag B, beat. Pag C, click. Okay. So click tayo. Tapos pasok tayo sa click 125. Ayan. Ayun yung 12 na yan. 125 pataas yan. Pwede natin ipasok yan. So okay lang natin yan. Tapos yan. So habang naka-on na yung susian, tuloy-tuloy na yan. Hindi mo na kailangan off-on yan. Ayan. So ECU info makikita nyo dyan. Ayan yung version ng ECU.
Tapos yung engine data, yung parameter na tinatawag, yung ready TC kapag may check engine, diyan yung titingnan yung current. Yan, makikita nyo kung may error. Yung mga ayusin nyo. History, yung mga yan, yung mga pinagbubunot diyan or yung mga record nya na nakaraang error, nare-record nya. So okay lang. Exit natin. Tapos mag-i-erase dito lang yun. Yan, makita niyo i-erase natin diyan. Ito naman yung refile. Yan, ito yung sinasabi kong refile. Mayroon siyang ECM reset. Yan. So ngayon punta muna tayo sa parameter. Check muna natin yung parameter kung good. So engine data tayo. So yan, papasok tayo sa kanyang parameter. Ngayon guys, para magkaroon tayo ng idea saan ba tayo titingin para malaman natin yung standard parameter o yung RPM. Paano natin malalaman ano ba yung standard RPM? So itong mga motor na to, makikita nyo yung parameter nito sa loob ng upuan. Ay, nakaano pala, nakalock na. So yun, papakita ko na lang sa inyo. Nasa loob ng upuan na sa U-box, makikita nyo yung RPM ko, ano yung standard parameter ng mga motor. Yan, sisingit ko na lang dito sa video kung papakita ko sa inyo yung parameter. So titingnan natin dito, dapat yung RPM nya ay pasok doon sa reading. Tapos sa spark advance, pasok din sa reading. Injector, dapat 2.0 siya. Yung battery voltage, okay naman, pasok naman. Tapos, ayun. So, ayun yung ibang parameter. So, ang lagi lang natin titingnan dito, yung pinaka RPM. Then, yung kanyang short term parameter, tsaka yung long term. So, dito sa ito sa selection na to, hindi mo makikita yung long term. Wala siyang nakalagay, oh. Ayan. So, ito lang guys. Papasok lang tayo dun sa bit. Balik tayo sa labas. Tapos, tingnan natin yung B. Ayan. Sa bit kasi, makikita mo yung long term. Ayan. Doon tayo pasok sa bit FI 110. Ito, try natin dito. Ayan, sa bit. So, hindi naman, hindi naman nakakasira kahit saan ka pumasok dyan na selection. Ang pinagkaiba lang, pag mali ang selection, makikita nyo agad dito sa temperature, hindi accurate. Ayan. So dito, makikita natin yung short term fuel trim. Ayan o, 998. So nakita, dapat, ang long term yan ay 998 din. So doon natin malalaman kung ang motor ay kailangan nating i-refile. Ayan. So, saan yung long term nito? Wala siyang long term. So dito natin makikita yung pinaka, saan ba isa? Ayun. Altitude correction 991. So hindi sila parehas. Dapat parehas sila dito ng short term fuel trim 998. So start natin yung motor. So pag in-start natin yan, dapat hindi yan gumagalaw. So katulad yan, yung iba na yan guys, yung mga red na yan, wag nyo na, muna yan, wag nyo na munang tingnan yan. Dito muna tayo sa short term fuel trim. So pag niread natin yan, tingnan guys, hindi siya gumagalaw. Dapat, ayan o, gumalaw na siya. So dapat babalik siya dun sa pag nirev natin 998 siya. So, nag-iiba. Ayan o. Ayun, nag-998. Ibig sabihin, ito kasi na-refile na ito. So dito sa altitude correction, makikita nyo siya. Ayan o. So hindi siya parehas na 998. Dapat 998 din yan. So yun yung time na kailangan nyo ng i-refile or ACM reset. So, pag na-refile natin yan mamaya, mas accurate na yan i-rev. So, pakinggan yung galit na makina para siyang lunod. Pero mamaya, after ma-refile, iba na yung niyan, yung acceleration. So, yun yung pinaka-clue natin. So, ngayon papasok tayo dun sa click. Yan, sa click tayo papasok. Patay mo natin gamit yung side stand. So, pasok tayo sa pinaka selection nyo sa click 1, 2, ayun. So okay lang, ayun. Then pasok tayo sa configuration. Ay, check muna natin yung RPM muna tayo. Dapat ang RPM nito ay 17 tong mga click. So nakalagay niya sa engine speed ay 1413, mababa. So adjust lang natin yung screw dun sa may throttle body para maging 17. Ay, adjust mo. Mapigit mo. Pihitin ko lang dapat mag 17 siya.
Kasi mas mataas ang minor, 1.7, mas matipid sa gas. Kapag mas mababa ang minor, mas malakas sa gas. Ayun. So, nag-go 1.7. Ayan. Hindi mo siya stable pero naabot natin 1.7. So, dapat mapataas mo natin yung RPM bago natin siya i-refile. Okay. So, yan. Pasok na siya. Ayan. Pinatay ko siya gamit yung side stand. Ngayon, pupunta tayo dun sa configuration. Okay lang natin yan. Tapos, click natin yung ECM reset. Ayan. Ayan. So, on some vehicle, after ECM is reset, it may be the ECM initialize, learning continue. So, may maglo-loading sa mga ibang mga Honda. So, dito, pag in-okay natin, yes natin. Ayan, ECM reset. Lalabas yung message na yan. To reset ECU completely, turn the ignition switch off, then on within 10 seconds. So, dapat, pag pinatay natin itong motor, itong ignition switch, siyempre, itong tools natin, battery operated, nakadepende sa ignition. So, pag pinatay natin ito, mamamatay ito. So, dapat ang mangyari, hindi siya mamamatay. So, kaya kailangan natin itong adapter na to. Ilalagay natin to sa, ayan o, meron siyang extra na, yan, dito natin i-connect yan sa main cable. I-connect natin itong adapter dito. Okay, so, wait lang, idadaan lang motor. Okay, so, kakalasin muna natin yung itong cover sa battery. Siyempre, para ma-tap natin to sa battery. Ang gagamitin lang natin dito guys, yung positive line lang. Ito lang, itong pula. So, yun. Gilid natin. So, aangat natin itong cover na to. Ayun. So, yun guys. Naangat na natin. Ngayon, itatap natin itong positive line. Itong red. Pag red, siyempre positive yan. Kapag black, sa negative, i-connect. Pero ang gagamitin natin dyan ay red lang. Ayan. Ayan. So, lalagay natin dito sa, sure nyo sa positive line. Okay. So, lagay natin yan. Yan, nakaklamp lang siyang ganyan. Tapos, ayun. Hindi natin i-connect yung negative. So, safety yan guys, yung cable niya. Kasi parehas positive, negative, may fuse yan. In case na magka-short ka, puputok lang yung fuse. Then, isasalpak natin itong yan, adapter. Ayun. So, ngayon, pag pinatay natin itong ignition switch na to, dapat hindi mamamatay yan. Then, basahin nyo yung message na lalabas. Okay? So, off ko yung susian na. Pag off ko na susian, tingnan nyo yung mangyari. Ayun. So, patay na yung power, pero siya, hindi pa rin patay. Okay, so yun ang purpose ng positive na nilagay natin doon na huwag kayong magkakabaliktad. Ngayon, pag on natin na ignition switch, on natin, tingnan yung message. Ayun. Oh, so lalabas ngayon yung message na yan. Yan, lalabas yung message na yan. ECM reset complete. Yan, so nakalagay yan. PGMI FI clear, command has been complete. Okay? Then okay lang natin. So yun, na-reset na natin. Ngayon, so para tingnan natin yung andar kung anong magiging result, pasok tayo dun sa bit. Tingnan natin yung magiging resulta. Ayun, so pasok tayo ulit sa bit para ma-confirm natin kung anong nagbago sa file. So okay lang natin yun. So pwede natin bunutin yun, yung weather sa battery. Bunutin na natin yun, hindi natin gagamitin yun. So pasok tayo sa engine data. Okay. Tapos yun, tingnan natin yung 998 tapos sa kabila ay 998. Nakita nyo guys, nagbago. Hindi pa yun umaandar, pero 998 na parehas. Ayan. Okay, so parehas na 998. Ayan o, altitude, tsaka ito. So na-correct natin yung altitude. Then start natin yung motor. Ayan, altitude 998. Yung long term ayun siya. I-rev ko siya guys, tingnan yung mangyari. Oh, bumabalik. Ayun oh. Doon naman sa altitude. Ayun, kita nyo. Dapat pag nirev natin tinitawan, babalik sa 998. Ayun. So, yun yung palatala na naka-refile na tayo. Okay? So,
doon muna tayo guys sa ganyang step. So abangan nyo yung mga next natin na vlog about sa mga ibang idea dito sa paggamit ng ating MST 100 Pro. Tapos yung pag-reset ng TPS gamit ito guys, yung pag-adjust ng RPM, yan. So sana guys may nakuha kayong konting idea. Then like, share, and subscribe na lang guys sa aking YouTube channel. And bye bye.